Magandang Huwebes po ng umaga mga ginigiliw naming tagapagtangkilik nitong 2 Good Morning Minutes. Ngayon po ay Huwebes, October 6 at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Sana po magandang gising nyo ngayong araw na ito. Ngayon pong umaga na ito, pagninilayan natin ang nakapaka-importanteng aspeto ng buhay panalangin. Una po ay gusto nating i-presuppose na ang isang Kristiyano ay pinapahalagahan ang buhay panalangin. Buhay panalangin na hindi nahihiwalay sa kanyang pang-araw-araw na concern sa buhay. Actually po, yun po yung concern na sinubukan nating i-reconcile doon sa figure ni Martha, para po bang ipinapahayag yung active life at yung buhay ni Mary who sat at the foot of Jesus representing our prayer life. Magkakaroon po ng kaganapan ng buhay kapag ang ating buhay pagdarasal ay dumaloy sa pang-araw-araw na buhay at yung ating pang-araw-araw na buhay ay naging karanasan ng pagdarasal. Our gospel for today addresses a very important concern in our prayer life. What if para bang hindi tinutugon ng Diyos o para bang hindi dinidinig ng Diyos ang ating panalangin? The invitation for us today is to persist in our prayer. Kahit na para bang yung ating mga dasal ay dumadako sa saradong tenga ng Diyos, inaanyayahan po tayo ng Ebanghelyo, ngayon pa, ini-encourage tayo that we pray unceasingly and persistently. As Pope Francis would tell us, to pray even if there seems to be no point in praying. Ang pagdarasal kahit po nasa kalagitnaan tayo ng kadiliman, kahit nahaharap tayo sa napakaraming dead ends, ay papagpapahayag ng pag-asa na buhay sa puso ng isang mananampalataya. When we persist in prayer, we refuse to despair. Because if we despair, we refuse in believing that there is a God who is actually in control of our lives, who is actually in control of all the situation. Our gospel for today is both an invitation and an assurance. Invitation to take a look at our lives at the moment. Ano pa yung sitwasyon ngayon? Pakiramdam ba natin ay sunod-sunod ang mga problema, patong-patong ang mga pagsubok? Ito po isang paanyaya to be assured of the God who never leaves us. Kaya po isang assurance towards the end of the gospel ay hindi madamot ang Diyos natin. Sa mga humihiling sa Kanya, lalo na ng Kanyang Espiritu, ang Kanyang Espiritu na siyang pasiguruhan na hindi tayo iiwanan, God will never leave us, God will never forsake us. Let this gospel for today be an assurance. Hindi po tayo sigurado kung kailan matatapos ang mga pagsubok. Kung meron nga bang madali ang solusyon sa mga problema, ang kasiguruhan po ngayon ay buhay ng ating pag-asa sa Diyos na nakahanda at palaging pumapatnubay sa atin. Magandang umaga po, ito pong muli si Father Paul at sana po magkita-kita tayong muli bukas. Pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.